3 katok. Malakas, apurado. Sapat na iyon para gisingin si Dr. Arlito Madrigal mula sa alanganing pagkakahimbing. Bumangon siya mula sa lumang kama, ang amoy ng bagong pintura at matagal nang nakaimbak na kahoy ay nanunuot sa maliit na kwarto ng klinika. Sa labas, ang gabi sa Santa Clara ay tahimik, masyadong tahimik para sa isang taga-Maynila. Walang ugong ng mga sasakyan, walang sigawan, tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang 3 katok na iyon. "Dok! Dok Lito!" Isang boses ng babae nanginginig. Binuksan ni Lito ang pinto. Isang ginang na may takip na tuwalya sa balikat ang sumalubong sa kanya. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay nagbigay hugis sa pag-aalala sa kanyang mukha. "Si Marco po, ang anak ko. Mataas na mataas po ang lagnat. Hindi po namin mapababa." Tumango si Lito. Ang pagod niya ay agad na napalitan ng isang pamilyar na kumpiyansa. Ito ang dahilan kung bakit siya narito, para magdala ng totoong siyensya sa isang lugar na sa isip niya ay masyadong matagal nang umaasa sa mga bulong-bulong at dahon-dahon. Kinuha niya ang kanyang leather medical bag, isang regalo mula sa kanyang ama, at sumunod sa ginang sa madilim na eskinita. Kaninang umaga lang, sa kanilang unang pulong sa barangay hall, naramdaman na niya ang pagtutol na iyon. Isang pagtutol na may pangalan at mukha. Alani. Hindi siya ang inaasahan niyang albularyo. Bata pa, marahil ay kaedad niya lang, na may mga matang tila nakikita anyang mga bagay na hindi niya nakikita. Habang ipinapaliwanag niya ang kanyang mga plano para sa community health screening gamit ang kanyang laptop at mga chart, nakatayo lang si Alani sa gilid, nakapamaywang, may maliit na ngiti sa labi. "Maganda ang mga datos mo, Doc," sabi nito pagkatapos. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. "Pero dito sa Santa Clara, hindi lang datos ang binabasa namin. Nakikiramdam kami." "Ang pakikiramdam ay hindi nakakagamot ng dengue o pulmonya, Miss Alani," sagot niya. Marahil ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Ngayon, habang naglalakad siya sa ilalim ng mga bituin, ang mga salitang iyon ay bumabalik. Pakikiramdam. Isang konsepto na hindi niya masusukat, ay isang variable na wala sa kanyang mga aklat. Ang bahay ni Marco ay maliit. Ang sala ay puno ng mga kamag-anak na may mga mukhang nag-aalala. Sa loob ng kwarto ang hangin ay mabigat at mainit. Nakahiga si Marco sa isang banig sa sahig, daig, nanginginig sa ilalim ng isang makapal na kumot ni paracetamol. Utos ni Lito sa ina, na agad namang sumunod. Sinuri niya ang vitals ni Marco. Temperatura, 39.8 degrees, pulso, mabilis mamata, bahagyang dilat, pero hindi talaga tumutugon. Maingat niyang nilinis ang dulo ng kanyang stethoscope gamit ang alcohol swab, isang ritual ng kalinisan at lohika. Isang kilos na nagpapaalala sa kanya na siya ang may kontrol. Habang ginagawa niya ito, napansin niya si Alani na pumasok sa kwarto tahimik. Walang imik, naglagay ito ng isang maliit at maitim na anting-anting sa may bintana bago umupo sa isang sulok. Nagmamasid. Hindi ito pinansin ni Lito. Tumutok siya sa pasyente. Lumipas ang isang oras. Ang gamot ay dapat gumagana na. Pero hindi. Ang lagnat ni Marco ay hindi bumababa. Sinubukan ni Lito ang sponging, pero ang panginginig ng binata ay lalo lang lumalakas.
Hindi ito ordinaryong lagnat, Doc. Bulong ni Alani mula sa sulok. Lahat ng lagnat ay may medical explanation. Pabulong na sagot ni Lito. Ang inis ay gumagapang na sa kanyang boses at noon niya narinig. Isang kaluskos. Mahina lang. Tulad ng tuyong dahon na kinakaskas sa sahig na kawayan. Tumingin siya sa paligid. Baka daga lang, pero sarado ang pinto. Ang tanging bintana sa kwarto ay nakasara rin at may nakapasak na tela sa mga siwang. Walang kahit anong paraan para makapasok ang hangin o ang mga dahon. Ang ina ni Marco ay tila hindi ito napapansin. Masyadong nakatutok sa pagpupunas sa noo ng kanyang anak. Pero si Alani, nakatingin ito sa isang blangkong sulok ng kisame. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Lalong lumakas ang kaluskos. Hindi na ito parang daga. Ito'y mas malapit. Tila nang gagaling sa loob mismo ng kwarto. Napatingin si Lito kay Marco. Ang binata ay tumigil sa panginginig. Nakatitig ito sa parehong sulok ng kisame na tinitingnan ni Alani. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumubuka, bumubulong ng isang bagay na hindi marinig. "Marco?" tanong ni Lito. Dahan-dahang inilapit ang kanyang muka. "Anong sinasabi mo?" Ang hininga ni Marco ay mabaho, amoy lagnat at isang bagay na hindi matukoy ni Lito. Parang alikabok, inilapit pa niya ang kanyang tainga sa bibig ng binata. "Siya," bulong ni Marco. Nandyan siya, ang kaluskos. Biglang lumakas. Tila gumapang mula sa sulok ng kisame papunta mismo sa likuran ni Lito. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa kanyang batok. Napalingon siya. Wala namang tao sa likod niya. Tanging ang pader na gawa sa amakan. Pero ang tunog, sigurado siyang narinig niya iyon. Isang pulgadang layo lang sa kanyang tainga. "Wala kang makikita, Doc," mahinang sabi ni Alani. Ang boses niya ay walang bahid ng gulat, tanging isang malungkot na pag-amin. Nakikinig lang siya. Bago pa man makasagot si Lito, biglang bumangon si Marco. Hindi isang mabagal na pag-upo. Isang mabilis, halos marahas na kilos na parang may humila sa kanya pataas. Nanatili siyang nakaupo sa banig. Ang kanyang likod ay perpektong tuwid. Ang mga mata niya ay nakabukas ng malaki pero blanko. Tulad ng mga mata ng isang manika. Nakatitig ito sa kawalan, sa espasyo sa pagitan niya at ni Alani. Ang ina ni Marco ay napahikbi, napatakip ng bibig. Si Lito ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pagsasanay niya, ang lahat ng taon niya sa med school, ay walang sinabi tungkol dito. Hindi ito shock, hindi ito seizure. Ito ay iba. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang isang kamay. Itinuturo ang sarili niyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay gumalaw at sa pagkakataong ito, ang boses na lumabas ay malinaw, walang emosyon at nakakakilabot sa katahimikan ng kwarto. Kinuha niya ang pangalan ko. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang kanyang katawan ay bumagsak pabalik sa banig na parang isang basahan. Walang malay. Natahimik ang lahat. Kahit ang mga kuliglig sa labas ay tila tumigil sa paghuni. Ang tanging naririnig na lang ay ang pigil na pag-iyak ng ina. Tumingin si Lito kay Alani. Ang maliit na ngiti sa labi nito kaninang umaga ay wala na. Napalitan niyon ng isang tingin ng awa at takot. Isang takot na tila matagal na niyang kilala. At ang kaluskos,
Dahan-dahan itong humina. Unti-unting naglaho na parang isang nilalang na nakuha na ang gusto nito at ngayon ay papalayo na sa dilim. Ang kaluskos, iyon ang gumigising kay Lito sa loob ng 2 gabi na. Isang tunog na wala namang pinanggagalingan. Naririnig niya ito kahit sa panaginip. Ang tuyong pagdrag ng mga dahon sa sementadong sahig ng kanyang isipan. 3 araw na ang nakalipas mula ng gabing iyon. 3 araw ng paghihintay. Kumuha siya ng blood sample mula kay Marco at ipinadala ito sa pinakamalapit na laboratorio sa syudad sa pamamagitan ng pabalik na bus. Araw-araw, hinihintay niya ang tawag sa luma at dipihit na telepono ng klinika, umaasang may maibibigay itong sagot. Isang virus, isang rare bacterial infection. Kahit ano, basta isang bagay na may pangalan. Isang bagay na kaya niyang labanan. Samantala, si Marco ay palubha ng palubha. Ang lagnat ay bumaba, pero ang umalis ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa. Ang kawalan. Hindi na niya ako kilala, Doc. Sabi ng ina ni Marco nang dalawin niya ito. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Tinitingnan niya ako, pero parang hangin lang ako sa kanya. Nakita ito mismo ni Lito. Pumasok siya sa kwarto at ang mga mata ni Marco ay sumunod sa kanya. Pero walang pagkilala. Walang kahit ano. Tanging isang blangkong pag-usisa. Ang binata na minsay masayahin at puno ng buhay ay isa na lamang katawan na humihinga. Isang sisidlan na walang laman. At sa wakas, tumunog ang telepono. Dr. Madrigal, sabi ng boses sa kabilang linya. Malat dahil sa mahinang signal. Yes, this is he. What are the results? Tanong ni Lito. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asa at kaba. Isang sandali ng katahimikan na tila may binabasang papel sa kabilang linya. Well, Doc, that's the thing. We ran the test twice. Complete blood count, dengue, typhoid, malaria, lahat. Everything's normal. Normal? Halos pasigaw na tanong ni Lito. Imposible. The patient is catatonic. I'm sorry, Doc. Based on the blood work, your patient is perfectly healthy. Baka psychological? Binaba ni Lito ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit at pagkabigo. Ang siyensya, ang kanyang sandata, ang kanyang pananampalataya ay bumagsak. Wala itong maibigay na sagot. Napasabunot siya sa kanyang buhok, naglalakad paikot-ikot sa maliit na klinika. Ang lahat ng ito, walang lohika. Dahil hindi ka sa lohika dapat naghahanap ng sagot. Napalingon siya. Nakatayo si Alani sa may pintuan, may dalang 2 baso na umuusok. Hindi man lang niya narinig itong dumating. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang inis ay hindi maitago. Nagdadala ng salabat. Sagot nito. Inilapag ang isang baso sa kanyang mesa. Mainit, para kumalma ka. Hindi niya ito pinansin. Normal ang results. Normal lahat. Alam ko, sabi ni Alani, umupo sa silya sa harap ng kanyang mesa. Dahil hindi ang dugo niya ang may sakit, Lito. Ang alaala niya. Tinitigan siya ni Lito. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang kaluskos na naririnig mo. Ang blankong tingin sa mga mata ni Marco. May dahilan ang lahat ng iyan. May gumising sa Santa Clara. Isang nilalang na hindi kumukuha ng buhay. Kumukuha ito ng mga alaala. Napatawa si Lito. Isang tawang walang saya. Isang alamat? Yan ang solusyon mo? Isang kwentong pambata?
Hindi ito kwento, mariing sabi ni Alani. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang kumbensyon na nakayanig kay Lito. Ito ay isang babala. Tinatawag namin siyang kolektor ng alaala. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang hinahanap niya. At ano naman ang hinahanap niya? Sarkastikong tanong ni Lito. Isang utang na kinalimutan. Tumingin si Alani sa labas, sa papadilim na kalangitan. At mayroon tayong taning, may orasan na tayo. Anong orasan? Malapit na ang ika-40 araw ng pagkamatay ng dating kapitan ng barangay, sabi ni Alani. Ayon sa mga matatanda, sa araw na iyon, nagsasara ang mga pinto sa pagitan ng ating mundo at ng sa kanila. Kung anuman ang nawala, mawawala na magpakailanman. Biglang umihip ang hangin, pumasok sa mga siwang ng bintana ng klinika, at kasama ng hangin may narinig si Lito. Isang himig, napakabilis lang, mahina, isang oyayi, isang awit pampatulog, pero hindi buo. Tila may kulang na isang linya sa dulo. Napatingin siya kay Alani na nakatingin din sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Narinig din niya. Oras na para maniwala ka, Dok, sabi ni Alani sa mahinang boses, dahil nauubusan na tayo ng oras. Bago pa man makasagot si Lito, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng papalubog na araw. Isang sigaw na nagmula sa direksyon ng tindahan ni Aling Nena sa kanto. Nagkatinginan sila ni Alani, parehong may bigla ang takot sa kanilang mga mata. Tumakbo sila palabas. Sa harap ng tindahan, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan. Sa gitna nito, isang lalaking mangingisda ang nakaluhod sa lupa, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong sindak. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na para bang hindi niya ito pag-aari. Anong nangyari? Sigaw ni Lito habang papalapit. Tumingala ang lalaki. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Tumingin ito diretso kay Lito. Kinuha niya. Humihingal na, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay basag sa takot. Kinuha niya ang pangalan ko. Isang barya ang nahulog mula sa kamay ng tindera. Umikot-ikot sa samimong samamanay tubiik sa semento na may matinis na tunog. Bago ito tumigil at natahimik, nagsimula na ang gulat. Ang tunog ng baryang umiikot sa semento. Hindi maalis ni Lito ang tunog na iyon sa kanyang isipan. Paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Habang naglalakad siya pabalik-balik sa loob ng klinika, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang multo ng tunog na iyon. Ang tunog ng panik, ang tunog ng paglaganap. Isang linggo, sa loob ng isang linggo, ang Santa Clara ay nagbago. Ang dating masiglang barangay ay nababalot na ngayon ng isang kumot ng tahimik na sindak. Ang mga bintana ay laging nakasara kahit sa init ng tanghali. Ang mga tawanan sa tindahan ni Aling Nena ay napalitan ng mga bulungan. Ang pangalang Marco at Cardo, ang mangingisdang pangalawang biktima, ay binabanggit na parang isang sumpa. Dalawang katawan na humihinga pero wala ng laman. At si Lito, wala siyang magawa. Wala tayong magagawa kung magkukulong ka lang dito. Napatigil si Lito sa paglalakad. Nakasandal si Alani sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. May dala siyang isang maliit na bayong. Anong gusto mong gawin ko? Sagot ni Lito. Ang pagod at pagkainis ay halatang halata sa kanyang boses. Magdasal? Mag-alay ng manok?
Wala sa libro ko ang panggagamot sa mga multo. Hindi rin ito nakasulat sa mga libro ng mga ninuno ko. Seryosong sabi ni Alani. Lumakad siya papasok. Isang beses lang sa bawat henerasyon kung magpakita ang kolektor. O mas matagal pa. Pero ang mga patakaran, pareho pa rin. Kailangan nating malaman kung anong utang ang sinisingil niya. Alani, pakinggan mo ang sarili mo, sabi ni Lito. Napahilamos sa kanyang muka. Utang, alaala, baka may kung anong chemical sa tubig o isang unknown neurotoxin. Yun ang mga dapat nating alamin. Habang hinahanap mo ang iyong lason, Lito, paubos na ang mga tao sa Santa Clara. Tumaas ang boses ni Alani. Wala na tayong oras para sa pagdududa mo. Nagkatitigan sila. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mas solid pa sa hangin. Sa mga mata ni Alani, nakita ni Lito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi lang pananampalataya, kundi desperasyon. Ang parehong desperasyon na nararamdaman niya. Siya ang unang bumigay. Sige, buntong hininga ni Lito. Saan tayo magsisimula? Isang maliit, bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Alani. Sa nag-iisang tao sa barangay na mas matanda pa sa alaala ng karamihan. Ang bahay ni Lola Elpidia ay nasa dulo ng isang makipot na daan. Napapaligiran ng mga halamang gamot na halatang alaga ni Alani. Ang amoy ng lumang kahoy at sampagwita ay sumalubong sa kanila sa pinto. Sa loob, sa isang madilim na sala, nakaupo si Lola Elpidia sa kanyang tumba-tumba. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang tumba-tumba at ang bawat ugoy nito ay may kasamang tunog. Isang matandang langit-ngit, pabalik-balik, pabalik-balik. At habang umuugoy ito, humuhuni siya. Ang parehong hindi buong oyay na narinig ni Lito sa klinika. Ang langit-ngit ng upuan. Ito ay perpektong pumapasok sa mga nawawalang kumpas ng kanyang kinakanta. Lola, mahinang tawag ni Alani. Dahan-dahang lumuhod sa harap ng matanda. Hindi tumigil sa pag-ugoy si Lola Elpidia. Ang kanyang mga mata ay malabo. Nakatingin sa isang bagay sa malayong nakaraan. Maria, bulong ng matanda. Nasaan si Maria? Ang ganda-ganda ng buhok ni Maria. Tumingin si Alani kay Lito. Isang tingin na nagsasabing, ito na. Si Lito naman ay napailing lang ng bahagya. Ang kanyang pag-aalinlangan ay malinaw. Nagliligalig lang ang matanda. Sabi ng isip niya. Lumapit si Lito. Sa kabila ng kanyang pagdududa, sa kabila ng kanyang siyentipikong pag-iisip, may isang bagay sa loob niya. Isang paggalang na itinuro sa kanya mula pagkabata. Ang kumilos. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Lola Elpidia. Isang kamay na tuyo at kulubot na parang isang dahon. At inilapat ito sa kanyang noo. Pagmamano. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tumigil. Tumigil ang pag-ugoy ng tumba-tumba. Tumigil ang langit-ngit. Tumigil ang paghuni. Tumingin si Lola Elpidia diretso kay Lito. At sa isang saglit, sa isang nakakagulat na kislap ng kalinawan sa kanyang mga malabong mata, nakita ni Lito ang isang taong naroroon. Hindi isang matandang nalilito, kundi isang saksi sa panahon. Sino ka? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahina ngunit hindi na nag-uumahol. Ako po si Lito, Lola. Isa po akong doktor. Ngumiti ang matanda, isang mangiting walang ngipin. Doktor? Oo, may doktor din noon, pero hindi siya nakinig.
Bumalik ang ulap sa kanyang mga mata at nagsimula na namang umugoy ang kanyang upuan. Hindi sila nakinig. Kay Maria, tumayo si Lito. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay bumabalik. Wala tayong makukuha dito, Alani. Paulit-ulit lang siya. Hindi, sabi ni Alani. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa matanda. May sinasabi siya. Kailangan lang nating makinig ng mabuti. Tinalikuran na sila ni Lito. Handa nang umalis. Sayang lang ang oras nila. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Nagulat siya sa lakas nito. Ang mga daliri ni Lola Elpidia, na kanina'y parang mga tuyong sanga, ay nakabaon ngayon sa kanyang balat na parang mga bakal na pangaw. Nilingon niya ito. Nakatayo na ang matanda. Ang kanyang mukha ay isang pulgadang layo na lang sa mukha ni Lito. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay nanlilisik sa isang kakatuwang enerhiya, ay nakatitig sa kanya. Ang amoy ng sampagwita ay nakakasulasok. Mali, bulong ni Lola Elpidia. Ang kanyang boses ay isang tuyo at nagmamadaling kaluskos. Tulad ng mga dahong pinipilit tawirin ang isang siwang. Mali ang pangalan. Lola, anong mali ang tinatawag ninyo? Ang huling mga salita ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng isang takot na tila 100 taon nang nakatago. Pagkatapos, bigla nitong binitawan ang kanyang braso. Bumagsak si Lola Elpidia pabalik sa kanyang tumba-tumba. Ang enerhiya ay biglang nawala na parang kandilang hinipan. Nagsimula ulit itong umugoy at humuni. Ang parehong hindi buong oyayi na parabang walang nangyari. Nakatayo lang si Lito sa gitna ng sala. Ang kanyang braso ay namimitik pa rin. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Hindi iyon galing sa takot. Ito ay pagkilala. Maaring hindi naniniwala ang kanyang utak, pero ang kanyang katawan. Narinig nito ang babala. Tumingin siya kay Alani. Nakatayo ito sa may bintana. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilaw ng hapon. Kung mali ang Maria, mahinang sabi ni Alani, mas para sa sarili niya kaysa kay Lito. Kung gayon, sino ang tamang pangalan na dapat nating tawagin? Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Dala ang tunog ng mga tuyong dahon na kumakaluskos sa lupa. At sa unang pagkakataon, hindi iyon narinig ni Lito bilang isang ingay lang. Narinig niya ito bilang isang sagot. Ang langit-ngit. Iyon ang tunog na naiwan sa isipan ni Lito. Mas malinaw pa kaysa sa ugong ng katahimikan sa kanyang klinika. Ang langit-ngit ng tumba-tumba ni Lola Elpidia. Ang babala sa kanyang boses. Mali ang pangalan. Hindi na ito isang tanong kung naniniwala ba siya o hindi. Ang tanong na lang ay, ano ang susunod na gagawin? Para siyang isang surgeon na binigyan ng maling medical chart. Kailangan niyang hanapin ang tama. Kung hindi, mamamatay ang pasyente. At ang pasyente niya ngayon ay ang buong Santa Clara. Pagdating ni Alani sa klinika kinabukasan, hindi na sila nagtalo. Isang tingin lang sa mga mata ni Lito ay sapat na. Saan tayo magsisimula? Tanong niya. Ang boses ay pagod pero determinado. Kung ang alaala ng kasalukuyan ay nabubura, sagot ni Alani, kailangan nating maghukay sa alaala ng nakaraan. Dinala niya si Lito sa bahay ng kanyang mga lolo't lola. Isang lumang bahay na kahoy, amoy lupa at puno ng mga anino kahit sa sikat ng araw.
Ito raw ang pinakamatandang bahay sa buong barangay. Ang lola ko ay isang hilot. Kwento ni Alani habang paakyat sila sa isang makitid na hagdanan patungo sa itaas. Itinatago niya ang lahat. Mga lumang gamit, mga sulat, mga kwento. Baka sakaling may naiwan siyang palatandaan. Ang bodega sa itaas ay parang isang libingan ng mga nakalimutang bagay. Ang hangin ay mabigat sa alikabok at amoy ng nabubulok na papel. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang maliit at maruming bintana. Sa gitna ng mga sirang silya, mga lumang damit na kinain ng gamo-gamo at mga basag na lampara, nagsimula silang maghanap. Naghahanap sila ng kahit ano. Isang lumang litrato, isang tala-arawan, isang pangalan. Pero pagkatapos ng halos isang oras, wala silang nakita kundi alikabok at mga sapot ng gagamba. "Wala dito," sabi ni Lito. Pinapagpag ang kanyang pantalon. "Kailangan nating mag-isip ng iba." "Shhh!" Pinatigil siya ni Alani. Nakatayo ito sa pinakamadilim na sulok ng bodega. Ang kanyang tingin ay nakapako sa sahig. "Lito, halika." Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang banig, may isang bagay na nakatago. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na baul na kahoy. Hindi ito malaki. Halos kasya lang sa ilalim ng isang kama. Gawa ito sa maitim at makinis na kahoy. Walang kahit anong ukit o disenyo. Tumingin si Lito kay Alani. "Sa inyo ba ito?" Umiling si Alani. "Hindi ko pa ito nakita kailanman." Habang dahan-dahan silang lumalapit sa baul, nagsimula na naman ito. Ang kaluskos. Pero ngayon, iba na. Mas malakas, mas malapit, hindi ito tunog ng dahon sa labas. Ang tunog ay tila paikot-ikot sa maliit na bodega, gumagapang sa mga dingding, sa sahig, sa kisame, na parang may isang bagay na hindi nakikita ang nagmamartsa sa paligid nila, nagbabantay. At ang temperatura biglang bumagsak. Ramdam ni Lito ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Hindi pinansin ni Alani ang takot. Lumuhod siya sa harap ng baul. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, pero ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakatuwang paggalang. Dahan-dahan, hinipan niya ang makapal na alikabok sa takip ng bowl. Isang kilos na puno ng pag-iingat, na para bang ginigising niya ang isang bagay na matagal nang natutulog. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lito. Para kay Alani, hindi lang ito isang lumang kahon. Ito ay isang sagradong bagay. Isang piraso ng kasaysayan na kailangan nilang buksan. "Nakalak," sabi ni Alani. Sinubukan niyang iangat ang takip. Sinuri ni Lito ang kandado. Ito ay luma at kinakalawang na. "Teka." Kinuha niya ang kanyang medical bag at mula sa isang bulsa, inilabas niya ang isang manipis na metal probe at isang hemostat. Hindi ito mga gamit ng isang magnanakaw, pero para sa isang sirang kandado, baka gumana. Lumuhod siya sa tabi ni Alani habang isinusuot niya ang dulo ng probe sa butas ng susian. Ang kaluskos sa paligid nila ay lalong lumakas. Naging isang galit na pagaspas. Ang lamig ay mas lalong nanunuot sa buto. "Bilisan mo, Lito," bulong ni Alani. Ang kanyang hininga ay nagiging singaw sa malamig na hangin. Pinikit ni Lito ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman ang mga tumbler sa loob ng kandado gamit ang dulo ng kanyang probe. Ang kanyang mga daliri
na sanay sa paghiwa at pagtahi ay gumalaw ng may kakaibang presisyon. Binaliwala niya ang kaluskos, binaliwala niya ang lamig. Nakatutok lang siya sa tunog na gusto niyang marinig. Isang maliit, halos hindi marinig na click sa eksaktong sandaling iyon. Ang lahat ng tunog ay huminto. Nawala ang kaluskos, nawala ang pagaspas, ang bodega ay napuno. Pagyamakam nila binasima sa puno ng isang mabigat at naghihintay na katahimikan. Nagkatinginan sila ni Alani. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng baul. Isang malakas na langit-ngit ang pumunit sa katahimikan. At kasabay nito, isang amoy ang kumalat sa hangin. Isang napakatapang nakakahilong amoy ng mga tuyong bulaklak ng sampagwita. At sa ilalim ng amoy na iyon, narinig nila ang himig. Ang oyayi, mas malinaw kaysa dati, na parabang ang kumakanta, ay nasa loob mismo ng baul. Ang langit-ngit ng takip ng baul ay tila hindi natatapos. Umalingaw-ngaw ito sa kanilang mga tainga at kasabay nito, ang amoy ng sampagwita ay lalong tumindi na parang 100 taon ng samyo ang biglang pinakawalan sa isang iglap. Nakahilig si Lito at Alani sa ibabaw ng baul. Ang kanilang mga mata ay sinusubukang aninagin ang laman nito sa dilim. Ang himig ng oyayi naroon pa rin. Pero hindi na ito parang isang alaala. Tila ito'y isang presensya. Humuhuni sa hangin sa paligid nila. Malungkot at puno ng pangungulila. Walang ginto, walang hiyas. Ang laman ng baul ay mga simpleng bagay lamang na tila walang halaga. Sa pinakaibabaw, may isang suklay na gawa sa sungay ng kalabaw. Pamilyar. Halos lahat ng lola sa probinsya ay may ganito. Pero ito, may bawas. Bali ang isa sa mga ngipin nito. Sa tabi nito, isang piraso ng papel na naninilaw at marupok na sa katagalan. Kinuha ito ni Alani ng may buong pag-iingat. Nakasulat dito sa isang magandang sulat kamay ng unang panahon. Ang mga salita ng oyayi, tulog na, aking mahal, ang buwan ay nagbabantay, huwag matakot sa dilim, at sa dulo, kung saan dapat naroon ang huling linya, may isang malaking mantsa ng tinta, na parabang may natapon dito bago pa man ito matuyo. Ang pinakamahalagang salita ay nabura na ng panahon, at sa ilalim ng lahat ng ito, may isang litrato, isang sepia-toned na larawan. Kinuha ito ni Lito. Ito ay larawan ng isang babae. Hindi siya si Maria. Ang babae sa larawan ay may mahabang buhok na nakapusod. Ang kanyang mukha ay seryoso pero ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap ng talino at determinasyon. Nakasuot siya ng simpleng bestida. At nakatayo siya sa harap ng isang malaking puno ng balete. Sino siya? Bulong ni Lito. Hindi ko alam, sagot ni Alani. Tinititigan ang litrato. Pero pamilyar ang kanyang mukha. Bumaba sila mula sa bodega. Dala-dala ang mga bagay na tila mga piraso ng isang basag na salamin. Kailangan nilang mahanap ang kwento sa likod ng mga ito. At si Lito, sa wakas, ay may ideya kung saan maghahanap ng mga sagot na may basehan. Hindi sa mga bulong, kundi sa mga nakasulat na tala. Ang lumang opisina ng barangay ay mas maalikabok pa kaysa sa bodega. Sa isang kinakalawang na filing cabinet, natagpuan nila ang mga lumang logbook. Ang mga pahina ay kinakain na ng anay.
Habang si Alani ay sinusubukang hanapin ang pangalan ng babae sa mga talaan ng kapanganakan at kamatayan, si Lito naman ay binuklat ang mga talaan ng kalusugan. Cholera outbreak na po 22. Basa ni Lito sa isang pahina. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hinahanap niya ang pangalan ng doktor na nabanggit ni Lola Elpidia. Pero wala. Ang nakasulat lang ay Local Hilot Instrumental in Containing the Spread. Name unlisted. Lito. Napatingin si Lito kay Alani. Hawak nito ang isang logbook na mas makapal kaysa sa iba. Ang talaan ng mga pamilya. Nakaturo ang kanyang daliri sa isang pangalan. Pamilya de la Cruz. At sa ilalim nito, isang listahan ng mga anak. Ang isa sa kanila ay binilugan ng itim na tinta. Elna, ipinanganak 1930, namatay 1953. Dahilan ng kamatayan: accusations of malpractice, ostracism, died of a broken heart. Ang huling mga salita ay tila idinagdag na lang ng clerk, isang personal na tala sa isang opisyal na dokumento. Biglang nagugnay ang lahat sa isip ni Lito. Ang cholera outbreak noong 1952, ang local hilot, at ang pagkamatay ni Elena noong 1953. Siya ang hilot, sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng isang biglaang pagkaunawa. Si Elena ang nagligtas sa Santa Clara mula sa kolera. Pero anong nangyari? May mga kwento, mahinang sabi ni Alani, na para bang ayaw niyang marinig siya ng mga pader. Nang matapos ang epidemya, namatay ang anak ng kapitan dahil sa ibang sakit. Isang sakit na hindi kayang gamutin ni Elena. Dahil sa galit at paghahanap ng masisisi, si Elena ang pinagbintangan. Isinumpa siya. Itinakwil ng buong barangay na kanyang iniligtas. Si Maria, bulong ni Lito. Si Maria ang anak ng kapitan, ang batang inaalagaan ni Elena. Tumingin sila sa isa't isa. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanilang dalawa. Ang kolektor ay hindi isang halimaw. Ito ang espiritu ni Elena. Hindi siya naghahanap ng paghihiganti. Naghahanap siya ng katarungan. Hindi siya kumukuha ng mga pangalan para manakit. Kinukuha niya ang mga ito dahil ang sarili niyang pangalan ay kinalimutan. Ang utang na loob ng Santa Clara sa kanya ay hindi lang hindi binayaran. Ito ay tinraidor. Habang iniisip ito ni Lito, biglang kumurap-kurap ang kanyang penlight. Napatingin siya dito, tinapik-tapik, at sa isang saglit, namatay ito. Iniiwan silang dalawa sa halos kumpletong dilim. At sa katahimikang iyon, sa kadilimang iyon, narinig niya ito, isang malungkot na buntong hininga, katabing-katabi mismo ng kanyang tainga. Napatalon si Lito sa gulat, binuhay muli ang penlight. Itinutok niya ito sa paligid. Wala. Sila lang ni Alani ang naroon. Tumingin siya kay Alani na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Narinig din niya. Ibinaba ni Lito ang kanyang tingin sa litrato ni Elena na nasa ibabaw ng mesa. At sa unang pagkakataon, hindi lang isang babae mula sa nakaraan ang nakita niya. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Ang parehong determinasyon na nakikita niya sa mga mata ni Alani. Isa siyang manggagamot, sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na ngayon lang niya naramdaman. Tulad mo. Pero anong gagawin natin? Tanong ni Alani. Alam na natin ang pangalan niya, Elena. Pero bakit hindi siya tumitigil? Tinitigan ni Lito
ang piraso ng papel kung saan nakasulat ang Oyayi. Ang naburang huling linya, dahil baka hindi lang Elena ang pangalan na gusto niyang marinig, sabi niya, kailangan nating malaman ang kanyang tunay na pangalan. Tumingin si Alani sa naburang salita sa dulo ng Oyayi. Ang susi sa lahat ay isang salitang hindi na nila mababasa. Ang tunog ng panulat na kumikiskis sa papel. Iyon na lang ang naririnig sa loob ng klinika. Paulit-ulit na sinusubukan ni Lito na bakatin ang naburang salita sa dulo ng Oyayi gamit ang isang magnifying glass at ang pinakamaliwanag niyang ilaw. Pero wala. Ang tinta ay kumalat na sa hibla ng papel. Isang permanenteng mantsa na itinago na ng panahon ang kanyang lihim. Sa tabi niya, nakaupo si Alani, tahimik na pinupunasan ng langis ang mga gamit mula sa baul, ang suklay, ang litrato, na parabang ang pag-aalaga sa mga ito ay isang uri ng panalangin. 2 linggo na silang ganito. Araw-araw, sinusubukan nilang hanapin ang sagot. Gabi-gabi, may isa na namang pangalan na kinukuha mula sa Santa Clara. Ang barangay ay isa ng anino ng dati nitong sarili. Isang lugar na puno ng mga estranghero na nakatira sa iisang bahay. Tama na yan, Lito. Itinigil ni Alani ang kanyang ginagawa. Tumayo siya at kinuha ang isang maliit na kaldero. Hindi mo mapipiga ang isang batong tuyo na. Pumunta siya sa maliit na kusina at nagsimulang maghiwa ng luya. Ang matapang na amoy nito ay unti-unting pumuno sa hangahangin. Itinaboy ang amoy ng luma at takot. Pinanood lang siya ni Lito. Ang kanyang mga balikat ay bagsak sa pagod. Pakiramdam niya ay pasan niya ang bigat ng bawat alaalang nawawala sa bayang ito. Natatakot ako. Ang mga salita ay galing kay Alani, pero ito ang eksaktong nararamdaman ni Lito. Napatingin siya dito. Nakatalikod pa rin ito sa kanya, nakatutok sa kumukulong tubig. Ang lola ko. Ipinasa niya sa akin ang lahat. Pagpapatuloy ni Alani, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang mga orasyon, ang mga halaman, ang mga kwento, sabi niya. Alani, ikaw ang susunod na tagapangalaga. Pero paano ako magiging tagapangalaga kung wala akong mapangalagaan? Kung sa panahon ko, dito magwawakas ang lahat. Umupo si Alani sa tapat ni Lito. Inilapag ang 2 tasa ng mainit at umuusok na salabat. Ang init nito ay gumapang sa mga kamay ni Lito. Isang maliit na ginhawa sa gitna ng lamig. Hindi mo ito kasalanan, sabi ni Lito. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang isang bagay na hindi batay sa datos, kundi sa purong pakikiramay. Ngumiti si Alani, isang malungkot na ngiti. Ikaw, Lito, bakit mo nga ba ayaw na ayaw sa amin? Sa mga tulad ko? Huminga ng malalim si Lito. Tinitingnan ang singaw na umaakyat mula sa kanyang tasa. At sa unang pagkakataon, sa katahimikan ng hating gabing iyon, sa harap ng nag-iisang tao na nakakaintindi sa kabaliwang nangyayari, nagsimula siyang magkwento. Ang tatay ko, simula niya, may cancer sa baga, stage 3. Pero sabi ng mga doktor, may pag-asa pa, chemotherapy, radiation, may plano, may siyensya. Tumigil siya, nilulunok ang pait na biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Pero may isang albularyo sa lugar namin, isang manggagantyo. Sinabi niya sa tatay ko na kaya niyang gamutin ito. Mga pinakuluang dahon, mga milagrong ugat, mga bulong sa hangin. At ang tatay ko, naniwala siya.
Tiningnan ni Lito ang kanyang mga kamay. Itinigil niya ang chemo. Araw-araw umiinom siya ng mapait na sabaw na iyon habang ang cancer ay kumakalat sa loob niya. Ang ayoko, hindi ang mga dahon, kundi ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ang huwad na pag-asa na ibinibigay ng lalaking iyon habang unti-unti siyang namamatay. Sa huli, ang tanging naiwan na lang ay ang amoy ng pagkabulok at ang amoy ng mga walang kwentang halaman. Natahimik sila at sa katahimikang iyon, may napansin si Lito. Ang huni ng mga kuliglig sa labas ay huminto, pati ang mahinang ugong ng hangin nawala. Ang tanging naririnig na lang ay ang mababang hum ng nag-iisang fluorescent light sa kisame ng klinika. Isang katahimikang hindi natural. Isang katahimikang nagmamasid. Dahan-dahang inilapat ni Alani ang kanyang kamay sa balikat ni Lito. Ang kanyang haplos ay magaan pero puno ng pag-unawa. Ang pananampalataya ay hindi gamot, Lito. Mahinang sabi niya. Gabay lang ito. Tumango si Lito, hindi makapagsalita. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa tasa ng salabat. Sa sandaling iyon, hindi na sila doktor at albularyo. 2 tao na lang sila na takot sa dilim. Blag, blag, blag. Isang malakas at nagmamadaling kalabog sa pinto ang biglang sumira sa kanilang katahimikan. Napatalon silang pareho sa gulat. Tumakbo si Lito para buksan ang pinto. Isang lalaki mula sa barangay ang nakatayo roon. Humihingal, ang muka ay puno ng takot. Dok, Alani, sabi ng lalaki sa pagitan ng paghinga. Si Lola Elpidia po, hindi na niya kami makilala. Ang kalabog sa pinto ay naging kalabog ng kanilang mga takong sa lupang daan. Tumakbo sila ni Alani sa dilim. Ang mga bahay na kanilang nadadaanan ay mga itim na parisukat na may mga bintanang mahigpit na nakasara. Tila mga matang pikit na pikit sa takot. Ang hangin ay malamig at ang bawat paghinga ni Lito ay parang may kasamang maliliit na karayom. Isang desperadong pag-asa ang kumakapit sa kanyang dibdib. Sana nag-aalala lang ang lalaki. Sana nagkakamali lang siya. Pagdating nila sa bahay ni Lola Elpidia, ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Nakatayo sa gitna ng sala ang isang grupo ng mga kapitbahay. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskara ng pagluluksa. At sa kanyang tumba-tumba, nakaupo si Lola Elpidia. Umuugoy. Humuhuni, pero wala na ang mga salita. Lumapit si Lito. Ang mga mata ng matanda ay bukas, pero sarado. Nakatingin ito sa kawalan, sa isang lugar na sila lang ang nakakakita. Ang dating kislap ng kalinawan, ang dating galit, ang babala. Lahat ay wala na. Napalitan ito ng isang ganap na kawalan. Isa na lang siyang sisidlan ng isang himig na hindi na matapos-tapos. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanila sa nakaraan ay naputol na. Wala na, bulong ni Alani sa tabi ni Lito. Ang kanyang boses ay basag. Kinuha na niya ang huling piraso. Naramdaman ni Lito ang isang panlalamig na walang kinalaman sa hangin. Ito ang pakiramdam ng pagkatalo. Ang tunay na pagkatalo. Kasalanan ninyo to. Isang malakas na boses ang bumasag sa kanilang pagdadalamhati. Humarap sa kanila si Mang Tonyo, isang kamag-anak ni Cardo, ang mangingisda. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at pighati. Simula nang kalkalin ninyo ang nakaraan, mas lalo lang lumala ang lahat.
Sigaw niya, itinuturo ang dalawa. Simula nang guluhin mo, duro niya kay Alani. Ang mga espiritu, mas marami pa ang kinuha niya. Dapat hinayaan niyo na lang. Hindi niyo naiintindihan, simula ni Alani. Ang naiintindihan namin ay nawawala na ang aming mga pamilya habang kayo ay naglalaro ng inyong mga dahon at libro. Sagot ng isa pang babae. Ang takot ng mga tao ay naghahanap ng mapagbubuntunan. At sa gabing iyon, sila ni Alani ang nahanap nito. Tumingin si Mang Tonyo kay Lito. At ikaw, doktor, anong nagawa mo? Tumawag ka na sa gobyerno. Ipa-evacuate mo na kami. Iwanan na natin ang isinumpang lugar na ito. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao, sumasang-ayon. Ang hangin ay napuno ng salitang evacuate, lisanin, sumpa. Habang pinapanood ni Lito ang galit na mga muka, tila gumagalaw ang mga anino sa sulok ng kanyang mga mata. Ang bawat anino sa bahay ni Lola Elpidia ay tila humahaba, kumukorte, na parang mga daliring nakaturo sa kanila. Itinulak ng mga tao si Alani. Napaatras ito, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at gulat. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Lito ang kumilos. Humarang siya sa harap ni Alani. Ipinagtatanggol ito mula sa mga nagagalit na kapitbahay. Nakataas ang kanyang mga kamay. Tama na, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pero puno ng awtoridad na hindi niya alam na mayroon siya. Ang mga pamamaraan niya ay hindi sa akin. Ang pananampalataya niya ay hindi sa akin. Tumingin siya sa mga mata ni Mang Tonyo. Pero ang layunin niya ay pareho sa layunin ko. Ang iligtas kayong lahat. Natahimik ang mga tao. Nagulat sa kanyang biglaang pagtatanggol. Pero ang galit ay hindi nawala. Napalitan lang ito ng isang malamig na pag-iwas. Isa-isa silang tumalikod. Iniiwan silang dalawa ni Alani sa sala, kasama ang isang matandang walang ala-ala at ang himig ng isang kantang hindi na mabubuo. Naiwan silang mag-isa. Ganap na mag-isa. Bumalik si Lito sa klinika. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Umupo siya sa kanyang mesa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tapos na. Talo na sila. Kinuha niya ang radyo na ginagamit para sa mga emergency. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng Santa Clara. Ang kanyang huling pag-asa. Itinaas niya ang handset sa kanyang bibig. Handa nang pindutin ang buton. Hihingi na siya ng tulong. Aaminin na niya ang kanyang pagkatalo. Habang ang kanyang daliri ay malapit ng pumindot, papadinin. Napadako ang kanyang tingin sa isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang litrato ni Elena. Tinitigan niya ito, hindi bilang isang ebidensya kundi bilang isang paalam. Isang paalam sa babaeng hindi nila nailigtas. At sa kanyang pagtitig, may napansin siya. Isang bagay na nandoroon lang pala sa lahat ng oras. Hindi si Elena, hindi ang kanyang damit, kundi ang nasa likod niya, ang puno ng balete. Sa balat ng puno, sa likod mismo ng kaliwang balikat ni Elena, may isang ukit na halos natatabunan na ng anino at ng lumang litrato. Hindi ito isang salita. Hindi ito isang simbolo. Isang apelyido. Malabo pero nababasa. De la Cruz. Ang kaluskos ng radyo ay naghihintay. Pero hindi na ito pinansin ni Lito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa pag-asa. Ang kaluskos ng radyo ay parang isang ahas na gumagapang sa katahimikan ng klinika. Isang boses mula sa labas, mula sa mundo ng lohika at mga evacuation plan. Handa nang sagipin sila o kung anuman ang matitira sa kanila. Pero hindi na nakikinig si Lito. Ang kanyang buong mundo ay lumiit, nakahansik o nipinuni naging kasing laki na lamang ng isang lumang litrato. Ang mga mata niya ay nakapako sa ukit sa puno. Hindi ito basta isang apelyido. Ito ay isang testamento. Isang mensaheng iniwan sa nag-iisang lugar na hindi maglalaho sa isang saksing buhay na gawa sa kahoy. At bigla, naunawaan niya ang Oyayi, ang naburang huling linya. Bakit hindi nila ito mabasa? Bakit hindi nila ito maalala? Dahil hindi ito salita. Isang lugar ito. Ang huling linya ng kanta ay hindi binibigkas. Ito ay pinupuntahan. Binitiwan niya ang handset ng radyo. Bumagsak ito sa mesa na may malakas na kalabog. Wala na siyang pakialam dito. Wala nang babalik. Wala nang aatras. 100 na lang ang natitira. At ito ay patungo sa dilim. Tumakbo siya palabas ng klinika. Dala-dala ang litrato na parang isang sulo. Sumigaw siya. Alani. Nahanap niya ito sa labas ng bahay ni Lola Elpidia. Nakaupo sa isang bato. Ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Isang anino ng pagkatalo. Alani, tumayo ka, sabi ni Lito. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Para saan pa, Lito? Huli na ang lahat. Hindi pa. Itinapat niya ang litrato sa mukha nito. Ang dulo ng Oyayi. Hindi ito salita. Lugar ito. Tumingin si Alani sa kanya. Pagkatapos ay sa litrato. Ang pagod sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang ligaw na pag-asa. Tumango ito. At sa isang iglap, tumatakbo na silang dalawa. Tumatakbo sila sa mga eskinita ng Santa Clara na ngayon ay parang isang maze ng mga saradong pinto at mga anino na tila humahabol sa kanila. Patungo sila sa iisang lugar na alam nilang pareho. Ang pinakamatandang nilalang sa buong barangay. Ang matandang puno ng balete sa gilid ng sementeryo. Habang papalapit sila, ang hangin ay nagsimulang magbago. Isang hangin na sumisipol, parang isang sigaw na nagmumula sa kailaliman. At ang kaluskos, hindi na ito isang simpleng kaluskos. Ito ay isang nakakabinging dagundong. Ang tunog ng libu-libong tuyong dahon na sabay-sabay na umiikot sa isang ipo-ipo kahit na walang gumagalaw na sanga. Pagdating nila sa paanan ng malaking puno, ang lakas ng hangin ay halos magpatumba sa kanila. Ang mga sanga nito ay parang mga itim na braso na nakaumang sa langit na walang bituin. At sa hangin, may mga bulong. Libu-libong boses na nagsasabay-sabay. Sa hagumay buwagabababay pero walang malinaw na salita. Ang pinagsama-samang alaala ng lahat ng nawalan. Hanapin mo, di sigaw ni Lito sa ibabaw ng ugong ng hangin. Nagsimula silang kapain ang magaspang na balat ng puno. Ang kanilang mga daliri ay naghahanap ng isang ukit na ginawa halos 70 taon na ang nakalipas. Sa gitna ng kaguluhan, ng nakakabinging ingay at mga bulong na gumagapang sa kanilang mga isipan, patuloy silang naghahanap. Wala dito, sigaw ni Alani, pero hindi sumuko si Lito. Inilabas niya ang kanyang penlight. Ang maliit at determinadong sinag ng siyensya laban sa isang supernatural na bagyo. Sinundan niya ang bawat guhit, bawat ugat ng puno hanggang sa
Doon, sa isang bahagi na halos kinain na ng panahon, sa isang lugar na natatakpan ng lumot, itinutok niya ang ilaw. Elena de la Cruz. At sa ilalim nito, may isa pang salita. Isang salitang nakaukit ng mas malalim. Tagapangalaga. Alani! Lumapit si Alani, sumilong sa likod ni Lito. Tumingin sila sa mga salita na ngayon ay maliwanag na sa ilalim ng ilaw ng penlight. Elena de la Cruz. Tagapangalaga. Hindi isang multo, hindi isang maniningil, isang tagabantay. Hinaplos ni Alani ang mga ukit, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Pero mantika man ni Edito, hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pagkaunawa. Hindi ka namin kinalimutan ni Elena. Bulong niya sa puno, sa hangin, sa espiritong nakapaligid sa kanila. Nawala lang kami. Kampana. Isang malakas na tunog ng kampana ang biglang pumunit sa lahat ng ingay. Kampana. Mula sa lumang simbahan sa gitna ng bayan. Hating gabi. Ang simula ng ika-40 araw. At sa eksaktong sandaling iyon, ang lahat ay huminto. Nawala ang hangin. Nawala ang dagundong ng mga dahon. Nawala ang mga bulong. Ang naiwan na lang ay isang katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa ingay. Isang katahimikang mabigat, nagbabanta at naghihintay. Tumingin si Lito kay Alani. Alam na nila ang pangalan. Alam na nila kung sino siya, pero ngayon, sa pagsapit ng huling araw, tila may hinihintay ang espiritu ni Elena. Isang bagay na dapat nilang gawin. Oras na. Ang tunog ng kampana ay humina na, pero ang alingaungaw nito ay nanatili. Tila isang utos na nakabitin sa mabigat na katahimian. Walang nagsalita. Si Lito at Alani ay naglakad mula sa puno. Hindi na kailangang mag-usap. Alam na nila ang kailangang gawin. Nagpunta sila sa bawat bahay na may ilaw pa. Hindi sila kumatok ng malakas. Isang mahinang katok lang at isang bulong. Oras na po. At ang mga tao sa likod ng kanilang takot ay nakita ang isang bagong determinasyon sa mga mata ng doktor at ng albularyo. Isa-isa, lumabas sila mula sa kanilang mga bahay. Dala-dala ang kanilang mga lampara, ang kanilang mga kandila, ang kanilang mga sarili. Nagtipon sila sa plaza ng bayan. Isang maliit na kawan ng mga kaluluwang nawawala sa gitna ng dilim. Sa gitna ng plaza, naglatag si Alani ng isang simpleng banig. Dahan-dahan, inilagay niya sa ibabaw nito ang mga banal na relikya ng nakaraan. Ang suklay na may bawas ng ngipin. Ang litrato ni Elena na kupas na. Ang papel kung saan nakasulat ang oyaying hindi natapos. Ang kanyang maliit na alay. Tumayo si Lito sa tabi niya. Tumingin siya sa kanyang leather medical bag na nakasabit pa rin sa kanyang balikat. Ang simbolo ng kanyang siyensya. Ang pamana ng kanyang ama. Dahan-dahan, inalis niya ito sa kanyang balikat at titinahan na mabababakada. At maingat na inilapag sa lupa sa tabi ng banig. Isang pagsuko. Isang pag-amin na may mga sugat na hindi kayang gamutin ng scalpel o ng gamot. Handa na sila. Huminga ng malalim si Alani. Ipinikit ang kanyang mga mata. At nagsimula siyang magsalita. Hindi isang orasyon na hindi maintindihan. Isang simpleng tawag lang. Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos isang bulong lang laban sa katahimian. Elena de la Cruz, nandito kami. Sa simula, walang nangyari. Pagkatapos, isang malamig na hangin ang nagsimulang umihip
Paikot sa plaza, ang mga apoy ng kanilang mga kandila ay nagsimulang sumayaw ng malakas. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan sa takot, nagsisiksikan sa isa't isa. Lalong lumakas ang hangin at kasabay nito ang amoy. Ang amoy ng sampagwita at basang lupa na parang ang buong plaza ay biglang naging isang bukas na libingan. Elena de la Cruz, tagapangalaga. Pagpapatuloy ni Alani, ang kanyang boses ay pilit na nilalabanan ang lakas ng hangin. Nakikinig kami at noon nila narinig ang himig, ang oyayi. Pero ngayon, buo na. Isang koro ng mga boses ng babae, malungkot at puno ng pangungulila, ang nagsimulang humuni sa hangin. Ang tunog ay tila nang gagaling sa lahat ng dako at sa wala. Mula sa mga puno, sa lupa, sa loob mismo ng kanilang mga isipan. Ang kumpletong himig ay umalingaw-ngaw sa buong Santa Clara. Ito ay napakaganda at nakakakilabot. Ilang mga tagabayan ang napasigaw sa takot. Ang iba ay napaluhod, umiiyak. Ang presensya ng espiritu ni Elena ay hindi na isang bulong o isang kaluskos. Ito ay isang puwersang nararamdaman ng lahat. Napakabigat, napakalungkot. Tumingin si Lito kay Alani. Nakita niya ang mga luha na tumutulo mula sa mga nakapikit nitong mata. Ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng presensya ay masyado na para sa kanya. Sinubukan niyang magsalita ulit, pero ang lumabas lang sa kanyang bibig ay isang hikbi. Nabigo siya. At sa sandaling iyon, alam ni Lito ang kailangan niyang gawin. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitira niyang lakas at humakbang pasulong. Ang tao ng siyensya, ang taong puno ng pagdududa. Siya ang nagsalita. Ang kanyang boses, malinaw at matatag, ay pumunit sa ugong ng hangin at sa koro ng mga kaluluwa. Elena de la Cruz, tagapangalaga. Tumingin siya sa dilim na nakapalibot sa kanila, na parabang nakikipag-usap siya sa isang tao sa kanyang harapan. Naaalala ka namin? Isang saglit na katahimikan na parabang ang hangin mismo ay nagulat. Pinapatawad namin ang aming sarili. Pagpapatuloy ni Lito, ang kanyang boses ay lalong lumalakas at humihingi kami ng tawad. Isang katahimikang nagtagal. Ang mga boses na humuhuni ay dahan-dahang humina. Ang hangin ay nagsimulang kumalma. Ang mga apoy ng kandila ay tumigil sa pagsayaw. Ang mabigat na presensya ay gumaan at sa katahimikang naiwan, isang huling tunog ang narinig. Isang bulong na dala ng huling, banayad na hihip ng hangin. Malinaw na malinaw para marinig ng lahat sa plaza. Salamat. Pagkatapos, nawala ang hangin. Katahimikan. Ganap. Ang banayad na hihip ng hangin na nagdala ng salitang salamat ay ang siya ring naghatid sa umaga. Dahan-dahan, ang kulay abo ng madaling araw ay naging kulay rosas, pagkatapos ay ginto, habang ang araw ay sumisilip mula sa likod ng mga bundok. Ang liwanag ay gumapang sa plaza. Hinahawi ang mga anino ng nakaraang gabi. Si Lito at Alani ay nakaupo pa rin sa lupa, sa tabi ng banig ng mga alay. Hindi sila nagsasalita. Wala nang kailangang sabihin. Ang pagod sa kanilang mga katawan ay pisikal, pero ang kapayapaan sa kanilang mga puso ay isang bagay na higit pa sa pahinga. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang katahimikan ay katahimikan lang. Walang kaluskos, walang uyayi. Ang mga natural na tunog ng Santa Clara
ay nagsimulang bumalik isa-isa na para bang mga instrumentong muling tinutugtog pagkatapos ng isang matagal na pananahimik. Ang pagtilaok ng mga manok, ang mahinang kalampag ng mga kaldero mula sa mga kusina, ang malayong tawanan ng mga batang nagigising. Ang bawat tunog ay parang bago, parang isang milagro. Tumayo si Lito. Ang kanyang mga buto ay tumutunog sa pagod. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Alani na tinanggap naman ito. Habang nakatayo sila roon sa gitna ng isang bayang unti-unting nagigising, isang babae ang lumapit sa kanila. Ang ina ni Marco. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Pero sa unang pagkakataon, hindi ito dahil sa pighati. "Dok, Alani," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsalita siya. Nagkatinginan si Lito at Alani at pagkatapos ay sumunod sila sa babae. Sa loob ng maliit na kwarto, ang araw ay sumisinag sa bintana, nagbibigay liwanag sa alikabok sa hangin. Nakaupo si Marco sa kanyang banig, nakasandal sa pader. Hindi na siya nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata may laman na ulit. Nang makita niya ang kanyang ina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Nay," mahinang sabi niya. "Tubig po." Napahagulgol ang ina. Niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Niyakap siya pabalik ni Marco. Ang kanyang mga braso ay mahina pa pero sigurado. Tumayo si Lito sa may pintuan, pinapanood ang eksena. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang bagay na hindi niya kayang sukatin. Isang bagay na totoo. Sa buong maghapon, ang mga kwento ay nagsimulang dumating. Si Cardo, ang mangingisda, ay nagising at hinanap ang kanyang asawa. Ang mga nawalan ay isa-isang bumabalik. Ang kanilang mga alaala ay pira-piraso pa. May mga butas, may mga bahaging malabo, pero naroon. Ang pundasyon ay naroon na ulit, naghihintay na lang na muling buuin. Kinagabihan, nag-empake na si Lito ng kanyang mga gamit. Tapos na ang kanyang misyon. Sa isang paraang hindi niya kailanman inaasahan. Inilagay niya ang kanyang mga damit sa bag, ang kanyang mga libro. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang stethoscope. Malamig at mabigat sa kanyang kamay, ang simbolo ng kanyang pagkatao. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan, inilapag niya ito pabalik sa ibabaw ng mesa sa klinika. Nakaikot na parang isang alay. Kinabukasan, habang pasikat ang araw, naghihintay na ang jeepney na magbabalik sa kanya sa syudad. Halos lahat ng taga-barangay ay naroon para magpaalam. May nag-abot sa kanya ng isang bayong ng mangga. May nagbigay ng isang supot ng suman. Bago siya sumakay, lumapit si Alani. May iniabot ito sa kanya. Isang maliit na supot na gawa sa hinabing dahon at mula sa loob nito ay may isang pamilyar na amoy. Luya at iba pang halamang gamot. "Para sa biyahe," sabi ni Alani, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Baka kailanganin mo." Kinuha ito ni Lito. Tinitigan niya ang supot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alani. Hindi siya tumawa. Hindi siya umiling. Ngumiti siya at isinilid ito ng maingat sa bulsa ng kanyang jacket. Sumakay siya sa jeepney. Habang umaandar ito at unti-unting iniiwan ang Santa Clara, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang bayan ay naliligo sa ginintuang liwanag ng umaga. Isang bayan na minsan nang nawala sa kadiliman,
Pero ngayon ay natagpuan na muli ang daan pabalik. Ang malakas at umuugong na makina ng lumang jeepney ang tanging tunog na pumuno sa hangin. Ang ugong ng makina ng jeepney ay dahan-dahang naglaho. Di pa ba kayo makaiba madadte? Napalitan ng isang mahinang tugtog ng folk song mula sa isang maliit na radyo. Isang taon. Ang klinika ni Dr. Lito Madrigal sa Maynila ay maliwanag at malinis. Ang amoy ng alcohol at antiseptic ay pamilyar, isang komportableng kumot ng siyensya. May isang batang babae na nakaupo sa examination table, humihikbi habang tinitingnan ni Lito ang kanyang lalamunan. "Masakit po ba, Dok?" tanong ng ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Lito, isang nangiting kalmado na hindi niya taglay isang taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang kanyang bagong stethoscope. "Kaunting kiliti lang ito," sabi niya sa bata. Habang nakikinig siya sa paghinga ng bata, nagsimula siyang magkwento. "Alam mo ba?" mahinang sabi niya. "May isang kwento tungkol sa isang alitaptap na nawala sa dilim. Akala niya mag-isa na lang siya magpakailanman. Pero ang hindi niya alam, ang kanyang mga kaibigan ay hindi tumigil sa paghahanap sa kanya. At alam mo ba kung paano nila siya nahanap?" Umiling ang bata. Ang kanyang mga luha ay tumigil na. Tinawag nila ang pangalan niya, bulong ni Lito. Paulit-ulit dahil iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang tawagin ang pangalan ng isang tao para malaman niyang hindi siya nakalimutan. Natapos ang check-up. Habang papalabas ang mag-ina, ang ina ay lumingon. "Salamat po, Dok. Ang gaan ng pakiramdam ninyo sa mga bata." Ngumiti lang si Lito. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Alani. "Kumusta, Doc? Binisita kami ng DOH kanina. Opisyal na. Bukas na sa susunod na linggo ang bagong klinika. Salamat sa tulong mo." May kasama itong isang litrato. Isang bagong gawang gusali. Maliit pero matatag. At sa harapan, isang malaking karatula. "The Elena de la Cruz Community Clinic." Napangiti si Lito. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng kanyang computer, ay may isang picture frame. Isang litrato niya at ni Alani. Nakatayo sa harap ng luma at sira-sirang klinika sa Santa Clara. Parehong nakangiti sa ilalim ng araw. Isang mahinang hihip ng hangin ang pumasok sa nakabukas niyang bintana. At kasama nito, isang bagay na lumipad papasok. Isang bagay na maliit, kayumanggi at tuyo. Isang tuyong dahon. Lumapag ito ng marahan sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa tabi mismo ng litrato. Hindi siya nagulat, hindi siya natakot. Dahan-dahan niyang kinuha ang dahon, pinagmasdan niya ito sa kanyang palad. Isang ordinaryong dahon. O marahil, hindi na mahalaga. Kumuha siya ng isang makapal na medical textbook mula sa kanyang estante. Binuklat ito sa gitna at maingat na inilagay ang dahon sa pagitan ng mga pahina. Isang paalala, isang alaala. Isinara niya ang libro at isang mahinang tunog ng pagsara ang tanging narinig sa katahimikan ng gabi. At sa kanyang paghiga, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang pagtulog ay naging mahimbing, walang panaginip, tanging kapayapaan.